Hi! Ito si Direk Boboy, tagahatid sa inyo ng kwentong Pinoy. Noong nakaraang vlog, nagpunta po tayo ng Iloilo City. Nag-food tasting. Sinubukan natin ang mga favorite dishes ng mga Ilonggo. Nagpunta rin tayo sa mga places na paborito nilang pinupuntahan. Before everything, please like, share, and subscribe. Ngayon, babalik ulit tayo sa Iloilo City. Pero ang pupuntahan natin ang kanilang mga heritage places, mga lumang simbahan, mga mansyon, mga galleries, museum, plaza. Marami po kayong matututunan. Promise. Sa aking paglibot ng Iloilo City, gamit ang isang rented car, inuna ko ang distrito ng Haro. Dating pinamugaran ng mga yayaman sa region. Kung kaya't nagkalat dito ang mga lumang mansyon. Una kong pinuntahan ang Casa Marikit, the oldest existing heritage house in Iloilo. Tinayo noong 1803. Buo pa siya, gawang kahoy na may malalapad na tabla para sa sahig. Kumpleto ang mga kasangkapan, ang mga muebles, kahit na walang nakatira. Ito ay pag-aari ng pamilya Lopez at Javellana. Ang bahay na ito ay minana ni Marikit o Maria Salvacion Javellana sa kanyang ama na isang banggero. Si Marikit ay naging asawa ni Fernando Lopez na naging vice presidente ng bansa. Gat mabi, hindi ba? Tinuro sa akin ng guide ang secret passage na papunta sa Belfry o Simborio sa kalagitnaan ng plaza. Yung nakikita nyo ngayon is yan po yung kusina nila. Kasi yung bahay na to is dalawa po yung kusina. Isa sa ilalim, isa po sa likod. Pero pag pupunta ka po sa underground tunnel is diretso po yung daanan. Tapos makikita mo yung pintuan na maliit, luyuko ka na po dun, sir. Tapos gapang na. Yes po. Hindi naman nasabi sa akin kung bakit meron ito. Noong panahon ng Kastila,
nakatabi ang mga bahay ng mayayaman sa simbahan. Pinuntahan ko rin ang Haro Cathedral, hamak na matanda pa sa Casa Marikit. Sinimulan bilang bisita noong 1500s at ang kasalukuyang structure nito ay nabuo noong 1874. Ayon sa isang alamat, dito raw napulot si Senador Grace Poe nang siya ay sanggol. Ayun yung belfry, kung saan ang mga nakatira sa Casa Marikit ay pwedeng umexit. Marami talagang old mansion sa Haro. Kaso napansin ko, parang nakatiwangwang. Sayang, hindi pareho ng ginawa nila sa Taal, Batangas, kung saan ang mga lumang bahay ay binuhay. Swerte ang mansyon na ito sa Molo District na na-restore. SM ang nag-sponsor. Ginawang tindahan ng kultura ang ibaba at events place ang itaas. Ang kultura ay isang shop na Filipiniana products ang tinda. Across the Molo Mansion ay ang plaza kung saan masayang nagtitipon ang mga residente at mga estudyante kahit ordinaryong araw. Katapat din nito ang Molo Church na hirang na national landmark ng National Historical Commission. Tinayo noong 1831. Ang official na tawag sa Molo Church ay St. Anne Parish Church. Ito ay tinaguriang Feminist Church, kung saan ang mga rebulto na nakahilera ay pawang mga babaeng santo. Wala akong oras para ma-research bakit siya naging ganito. Natsempahan ko ang isang magara at malakihang kasal. Natuwa naman akong makapunta sa Iloilo Museum sa bayan. Lalo na doon sa bahagi na nilagay nila sa lumang kulungan ng mga kriminal. In architectural terms, adaptive reuse. Dahil sa pagpapahalaga ng mga taga Iloilo at Western Visayas sa kanilang heritage and history. 5 ang galleries dito. Archaeology, ethnography,
Fine Arts, Natural History, and Textile. Sa Fine Arts Gallery, nandoon ang one-man show ng national artist na si Jerry Elizalde Navarro. Graduate ng UST, who happens to be my ninong. Naroon din ang gawa ng isang local artist, si Chris Celibio Satubal, na gamit ang mga recycled materials, inilarawan niya ang mga simbahan sa Iloilo. Ang ganda po! Kasama siyempre ang La Paz Church. Ito, hindi ko nga lang siya napasok dahil sarado nung araw na yun. Lumibot na lang ako sa tapat nito ang La Paz Park na pinapaganda pa rin ng local government. Marami ring tao, kahit ordinaryong araw. Patunay lamang na hanap ng mga mamamayan ang maaliwalas na open spaces.
Nakakabilib sa Iloilo City ang ginagawa nila sa kanilang parks. Maluluwag at hindi tira-tira spaces tulad ng sa Metro Manila. Malalapad din ang kanilang sidewalks. Mukhang may foresight ang mga liderato dito. Nauna sila nagkaroon ng esplanade. Ito along the clean Iloilo River. Nilinyahan ng mga halaman at mga puno ayon sa disenyo ng arkitektong si Paulo Alcazaren. Kahit na hindi maborloloy ang mga pailaw, maliliwanag. Ang Iloilo Esplanade ay almost 10 kilometers ang haba. At dinadagdagan pa. The best! Yan po ang Iloilo City, nakatingin sa kinabukasan at ginagalang ang nakaraan. Ginagawang livable ang syudad for modern living, while at the same time, preserving heritage and historical sites. A very ideal city. Ito po, si Direk Boboy na nagsasabing hanggang sa muling vlog, kita-kits!